Mega, good morning everyone. Si MTV ulit. We are approaching winter season now in Tasmania. Malamig na po sa umaga at madilim. Okay, good morning. Mega love shout out. Pasok na po ako sa trabaho at medyo madilim pa. Sorry. Ayan. Malapit na ang winter dito. Kaya ang mga tao tulog pa dahil malamig nga. Siguro, ano pa lang dito, autumn. And then, start June, winter time. Like June, July, August. Yan ang winter time. Pagdating ng September, October, November, springtime. So, pagdating naman ng December, December, January, February, summertime po yan. Umuwi po ako mga yung November, December sa atin medyo malamig-lamig ng konti. Yun ang uwian ko pag nagbabakasyon. Sa amin kasi maraming events during December in our village, mayroon pong fiesta, Christmas, New Year. Nako, isang buwan lang yan sa December. So maraming events. Ayan. Siguro next year pa ako makauwi, I promise. But this year, iba muna ang puntahan ko na lugar. So ito na nga, tutur ko kayo sa malamig na lugar sa Tasmania. Pero sa ibang dako ng Australia, kagaya doon sa mainland, sa Western Australia, ay napakainit po doon. Dito lang sa Tasmania, medyo malamig dahil malapit nga kami sa Antarctica, New Zealand. Ayan. So, madilim ang umaga, hindi pa sumisikat ang araw at it's 7:15 in the morning. Ayan, alas 7 na dito. Medyo madilim-dilim pa. Ayan, pag-usapan po natin ng mga nangyayari sa mundo ngayon. Lalo na po ang mga bilihin ay nagmamahalan na, nagtataasan na. Hindi po natin ito maiwasan. Hindi po natin mabiblame kung sino-sino ang umuupo sa governance, sa gobyerno, dahil nakasulat na po yan sa Biblia na magkakaroon ng gutom paunti-unti. Ayan. Aro. Dito kasi tingnan mo, konti lang ang sasakyan, walang traffic. Kahit walang kotse, traffic pa rin kasi dahil nga red lights. Ayan, green lights na. So relaxing lang po dito ang mag-drive. Ang pressure, kung mainit yung ulo mo ay tumalon ka lang sa kotse at mag-drive at makinig ng mga paborito mong mga music. Shout out pala sa mga team colleagues dyan. Shout out din kay Power Bunso Power, Sister Monique. Yun. Shout out din sa mga bashers. Wala naman din siguro akong bashers. Hindi naman kasi ako rin nakikisaw-saw sa problema nila dahil alam ko naman pabalik-balik lang naman
same old story. Ayan. Ang kailangan lang dyan ma-solve yung problems. Thinking how to solve the problems. Pero sa palagay ko, ginusto nila mag-create ng more problems. Kasi nga, sa palagay ko lang ba, kasi nga mas more, they are more interested to listen the gossips or walwalan. But for me, out of, gusto ko lang kumanta. Sumaya ang buhay ko pag kumanta. Kahit pangit ang boses ko, masaya na ako kasi nga nababasa ko yung mga good words, yung mga maharlikan na words, yung maharlikan, hindi maharlikan yung mga nakakaingganyo na words, encouragement about love. Ayan, kaya gusto kong kumanta. At maganda rin, advice din sa doktor na kailangan mong kumanta-kanta ay exercise ng inyong dibdib. Sa mga lungs problem, kailangan mong in, breathe in, out, ganyan. Ayan na, nandito na ako sa highways. Hindi pa nasa town pa ko, kaya limitado pa yung speed namin dito. Is only 80 kilometer per hour. Mayroon pang traffic light. Pag nandoon na sa highway, wala nang traffic light. So ganito lang ang buhay ko every day. I have to wake up every day to go to work. Today is Monday. I have to wake up 6 o'clock in the morning. Get ready po ako, mag-breakfast, mag-ano ng baon ko, mag-prepare. At ayan, magbibihis. Sa gabi po ako nag-shower before I go to sleep. Sa gabi naman, pagdating ko mula sa work, 30 minutes din minsan ang travel ko from work. So pagdating ko sa hapon, handa na yung hapunan namin mag-asawa. Ayun, mag-shower lang ako at matulog na at magpapahinga na. Gising ulit. parang ano lang, repeating every day. Kaya excited ako pag Friday kasi nga I have 2 days rest. Pero hindi pa rin masabi ko na rest kasi ang dami kong ginagawa na ano sa bahay, trabaho, paglilinis. Yun na nga, kahapon nga Sunday, dapat hindi ko natapos-tapos yung mga gawain ko sa bahay. May mga office works din akong yun nagawa, mga ano, bills, mga anong kailangan, mga budget. Tapos yung mga wedding photos namin pinag-pre-print ko at
kasi limit pa dito yung speeding. Mamaya ka lang pag nandoon na sa 110 to 120 per hour. Ganito lang ang buhay ko, ay nasa road everyday. Since lifestyle ko ang talaga nandito na sa highway ang aking buhay. Kaya everyday yan. Kahit Saturday, drive pa rin ako. Drive ko yung asawa ko. Nagpupunta kung saan-saan. Dahil pag uminom siya, hindi siya pwede mag-drive. Kaya ginagawa niya akong driver. Okay lang naman, once a week. So, back to 60. I'm approaching roundabout. So, dahan-dahan tayo. 60 tayo. Back to 60. So, ang start ng work ko ay mga alas 8 ng alas 8 ng umaga. 8 o'clock in the morning. Ayan na. O, diba? Pwede ng 100 dito kasi lahat ng area ng speeding area na mayroon na akong speeding fine record eh. Pero wala na. Tapos na ako doon. Kasi hindi ako aware sa mga speeding limit. May mga kamera kasi dito. Tingnan mo sa mga sulok-sulok dito sa mga kakahuyan, mayroong kamera. Pag nag-overspeeding ka, pag uwi mo sa bahay, mayroon ka ng bills. Kaya nag-iingat-ingat ako kasi sayang rin $120 ang kukunin sa'yo. Tapos mayroon pang ang 3 points demerit ang alisin sa license mo. Kasi mayroon kaming 12 points demerit sa points license. Pag matanggal yan, lahat ng 12 points ay aalisan ka na ng lisensya. Lagi ka na lang fine. But kung maalisan ka man ng 3 points halimbawa, after 2 years buburain nila yan, ibabalik nila yung points mo ulit. Ayun, kaya maging normal na yung limit ng points mo. Kaya iniiwasan ko na magkaroon ng fine kasi speeding dito ako nag-aano sa speeding area. Dito pwede ka na mag speed. Accelerate tayo. Ito yung truck na nag-overtake sa akin. Tingnan mo, humina siya. Nandito na sa highway. See? O-overtakean ko yan. Kita. Yan ang nag-overtake sa akin eh. Tingnan mo. O diba? Ngayon. Okay.
power and hunger of power, self-interest, yung mga nangyayari. Kasi doon, ano ka na, mayor, congressman, senador, tinitingala ka, hindi ito, baliwala yan. They are our public servants. Nire-respeto namin sila, pero hindi namin tinitingala. We have to know kung ano talaga ang nagawa nila. Even mayroon nga akong nakilala na counselor doon sa Bulubundukin. Sabi niya sa akin, ano ang gusto mong, ano sa isip mo ang pwede nating baguhin dito sa area natin. So tinatanong pa niya yung mga tao kung ano ang gustong mabago, ano ang gusto nila, syempre mga tao walang pakialam, kontento na sila na ganyan-ganyan, walang reklamo. So dito natin, hindi katulad sa atin na ang daming reklamo dahil wala nga nakikita na kabutihan. Ang sinabi ko lang, I am contented what we have now. Sabi ko sa kanya, just maintain the cleanliness and beautifications for the tourist purposes. O, diba? Yan lang naman ang gusto ko. And then hindi naman kasi nila trabaho yung, if I said create more jobs, no, that's not their job. Councilor, pagpaganda lang yan sila, magpaganda ng mga road, yung mga lugar, pagandahin nila. Yun. Kaya sa atin, parang siyempre gusto ko nang mag-give up manood nitong mga balita. Parang gusto mo ring malaman kung anong mga nangyayari diyan. Ay, ang ano lang kasi, kawawa yung mga OFW kasi ang hirap-hirap ng trabaho nila sa ibang bansa. Tapos magpadala sila ng pera, kulang-kulang sa pangangailangan ng pamilya. Kawawa dahil nga, yun nga, sobrang mahal ng mga bilihin. Pero sa probinsya, sana naman wag na kayong umasa lalo sa mga overseas nag-abroad. Magtanim-tanim naman kayo kahit kunti-kunti sa paligid, mga vegetables. Kawawa talaga ang nasa Manila, sa mga syudad. Walang mapupunan. Doon sa amin, mabubuhay ka, mayroong dagat, mag-fishing ka lang. Tapos doon sa mountain, mayroong mga volcanic kasi yung ano doon, talagang kahit walang fertilizer, tumutubo yung mga vegetable doon. Sa mga probinsya lang yun. Silverstone. So ganyan ka lapit ang aking dinadrive araw-araw, back and forth. Kaya
Let's go! Maulan. Malamig. Makulimlim. Ayan. So, mga 8 o'clock yung pasok ko. Hindi ako na mga 4 o'clock. Sige, sige, sige. Ganyan lang, overtaking lang tayo. Overtake tayo sa kanila. Tabi-tabi po. Excuse me, excuse me. Nasa right lane. Kailangan overtake sa mga mahihina. Mas pasiro talaga ako mag-drive. Kasi pag sanay ka mag-drive araw-araw at ayaw mo malate sa trabaho, kailangan mo bilisan ang takbo. So sanay po ako sa fast-fast na mag-drive. Mabilis mag-drive. Ayaw mo po ang mahina-hinaan. Ayan. Okay naman kasi yung daan dito. Smooth na. Mga kwentuhan na walang kabuluhan sa Sokmed. Basta ako kantahan lang. Oo. Kantahan lang. At mayroon po akong yung channel na yan ay may pinaghahandaan na balang araw. Pag tinawag ako ng Panginoon, siguro matagal na rin ako dito ako. At ako'y mangaral ng salita ng Diyos. Kailangan ko muna ng basbas. Parang hindi pa ako ready. Kailan
nababahing na ako, hindi pa ako nag-start sa trabaho. Ay, nababahing na. Tingnan mo guys, kunti na lang kasi out of season ngayon. Ay, kunti na lang ang natira sa kunti na lang kami. Hindi na busy. Matira na ang matibay dito ngayon. Ay. Ayan, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.